Magandang araw mga kaparmer. Ngayon mga kaparmer, silip muna tayo sa ating ampalaya kasi may dapat tayong linawin ito mga kaparmer. May nagagalit kasi dahil ano daw to, kayabangan ko no na ang ampalaya natin umabot na ng 24th harvest. Ano bang mapapala kung pagyayabang natin na tanim natin, ang liliit lang ng taniman natin, ilang puno lang to, 160 nga lang to, at saka ano bang mapapala ko dyan kung ipagyayabang. Ang tagal na daw niya nag-ampalaya, hindi pa daw, wala daw ganyan. Kalungkot naman mga kaparmer kasi ang tagal niya na palang nag-ampalaya, ba't di niya naabot ng ganito? Paano yung ampalaya ko noon umabot ng 6 months mga kaparmer, around 2003 2002, 2003 ganun na taon, yung Galaxy F1 ng S2S. Ngayon kung umabot na to ng ganito, iwan ko ba sa Trident bakit siya umabot o gaya nito, may bunga pa na ganito. Sayang kasi ang tagal niya nang nag-ampalaya, di niya pa na manage kung paano pahabain yung buhay ng ampalaya. At saka itong 24 na harvest mga kaparmer, ang baba pa nito kung tutuusin. Siguro kung umabot ng 40, parang ang patula na yun ang parang magtataka na siya. May mga bunga pa din naman kahit ganito, kahit class B to, maibinta pa naman. Yan ganyan, class A naman yan. Iwan ko ba't nagagalit siya. Ang tagal niya na palang nag-ampalaya, bakit hindi niya naabot? Tsaka bakit pa daw ako nagbablog, may pera na, kumita daw sa vlog ko mga kaparmer. Actually yung Facebook natin at saka YouTube monetize yun, pero ni minsan kahit isang sentimo wala pa akong kinuha doon. Hindi ako lumabas sa social media para magyabang, para kumita. Kung may kita man, extra lang yun. Gaya niyan kasi intended na tayo sa pang 25 na harvest ngayong Lunes. Dapat sa kanya more learning pa kung di niya managawa sa haba ng panahon na nagbablog, kamali tuloy ako na nag-aampalaya siya. Baka may nakaligtaan lang siya ng mga proseso. Naninilaw na nga yung mga dahon ng ampalaya natin, pero kung titingnan mo to sa babaw, yan, medyo ano pa, may mga green pa na marami at saka bagong talbos. Hindi pa natin to na survey, dapat kasi bawat 3 araw survey sa mga ganito. Bumaliko tuloy. Kung matagal na siya nag-ampalaya, tingnan niya yung puno na ganito mga kaparmer. Ilang harvest na ba to? Ilang months na ba tong edad na to? Ganito kalaki yung puno. Ay nako, ba't pa daw ako nagbablog? Para sa mga nangangailangan din ng guide or idea. Sa kanya hindi na siya kailangan. Dapat lumayas siya sa page natin. Paano yung mga baguhan na nangangailangan ng tulong, turo, nangangailangan ng sagot sa kanilang mga consultation. Hindi naman tayo eksperto, hindi tayo nag-aaral sa isang university para maging agriculturist. Self-study lang tayo mga kaparmer. Kahit nung tumigil ako sa pagtatanim, 15 years akong tumigil, yun, nag-aaral pa rin, research pa rin ng research. Kaya huwag tayo magpahuli, lalo na sa mga bagong teknolohiya at mga pamamaraan ng pagtatanim.
Ang expertise kasi mga kaparmer, hindi yan nagmumula dyan sa haba lang ng panahon ng yung pagsasaka. Dapat ma-learn mo talaga yan, at yung sarili mo as a human connected into nature. That's why ang farming is requires a deep understanding of nature. Yun, mga bunga mga kaparmer, mayroon pa rin kahit paano. Itong mga baliko na ganito, tutuwid yan siya pa unti-unti. Maganda nga sana kung may tali to dito, unti-unting anuhin, nasabit kasi yun. Yun, matanda na masyado yung puno kaparmer, nilulumot na yan. Marami pa din palang bunga doon, Nakakalungkot naman sa mga ganon. Dapat pwede naman natin silang tulungan. Bakit humaba, kung paano, ano ba yung proseso, kung sa haba ng panahon yang nagtatanim ng ampalaya hindi niya na gawa. Baka may naano lang siya, hindi niya napansin or nakaligtaan lang na proseso sa pagsasaka. Mahirap kasi kung nakastuck yung isip at idea natin sa paulit-ulit na lang na may kakulangan na hindi natin natugunan. Mahirap na. Okay, yun lang muna mga kaparmer. Sana magkakaroon din siya ng idea kung paano. Okay, yun lang muna mga kaparmer. Hanggang sa susunod. God bless.